Tamaan ko ito ng tingin sabay tayo. Ewan ko sa'yo. Talo mo pa ang mommy mo sa sobrang higpit. Bawasan mo ang pangit mong ugali. Baka mamaya magising ka na lang isang umaga iniwan ka na ni Drake, nang inis kong sagot. Tulala naman itong napatitig sa akin, kaya kaagad ko itong tinalikuran. Diretso akong naglakad patungo kay Veronica. Hindi ko na kaya pang magtiis. Gusto ko nang umpisahan ang honeymoon namin. Nagsipag-uwian na din ang ilang mga bisita, kaya wala nang dahilan pa para manatili kami dito sa labas. Doon na lang kami sa kwarto namin para malaya naming magawa ang lahat ng gusto namin. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang kaagad na pagngiti sa akin ni Veronica pagkalapit ko sa kanya. Masuyo ko itong hinawakan sa kamay at bago ko pa naibuka ang aking bibig para yayain ito sa kwarto namin nauna na itong magsalita. Rafael, nagugutom na ako, wika nito sa akin. Nagulat naman ako. Nga pala, sa sobrang abala namin pareho nakaligtaan ko itong yayain na kumain. Hindi din naman ito nagsasabi sa akin kanina. Wala sa sariling sinipat ko ang suot kong relo at nalingaling batukan ko ang sarili ko dahil halos 6:00 na pala ng hapon. Ganoon ba? Naku, pasensya ka na Sushane, hindi ko namalayan ang paglipas ng oras. Ano ang gusto mong kainin? Tanong ko sa kanya. Muli ako nitong inisyan bago sumagot. Gusto ko ng beef burger. Gusto ko maraming vegetables sa loob, sagot nito. Saglit naman akong napaisip. May kasama bang burger sa mga handa namin? Pwedeng mag-request ng burger sa Chief Uncle, nakangiting sabat naman ni Charlotte. Kaagad akong nabuhayan ng loob. Mabuti naman at meron. Sa dami ng pagkain na pwedeng i-request nitong asawa ko, burger pa talaga. Sa bagay, mas okay na din yun. Kung sakaling wala dito, marami namang restaurant na pwedeng orderan ng burger. Iyan lang ba ang gusto mo? How about drinks? Tanong ko sa kanya. Saglit itong nag-isip bago sumagot. Little gusto ko kiwi juice. Iyong maasim na maasim ha, sagot nito. Kaagad akong tumango at sininyasan si Charlotte na siya na muna ang bahala kay Veronica. Kaagad naman itong tumango. Burger na lang din ang kakainin ko kaya naman dinagdagan ko na ang pinapagawa ko sa Chief. Hindi ko maiwasan na ilibot ang tingin sa paligid. Iilan na lang ang mga naiwang bisita. Sa hindi kalayuan nakita ko si Mommy at Tita Roxy na masayang nag-uusap samantalang ang mga bayanan ko naman ay kausap ng mga kapatid ko. Alam kong napaka-memorable ng araw na ito hindi lang sa aming dalawa ni Veronica kundi pati na din sa buong pamilya. Kaya naman sisiguraduhin kong magiging masaya ang buhay may asawa ko. Magiging perfect husband ako at ama ng aking mga anak. Magiging katulad ako ni Daddy Gabriel na sa lahat ng oras, pamilya ang pinaka-priority. Hindi ko mapigilang mapangiti habang sinusundan ko ng tingin si Rafael. Nakakatuwa lang dahil kahit isa itong Villarama willing nitong sundin ang lahat ng gusto. Katulad na lang sa pagkain. Pwede naman sana akong kumuha or mag-request sa mga nagkalat na mga waiter at waitresses para ipaserve na lang ang kung anumang gusto kong kainin pero dahil gusto kong maglambing sa kanya hinintay ko pa talagang lapitan niya pa ako para sabihin na, gutom na ako. Ang bait na talaga ni Uncle. Isang sabi mo lang nagkakandara pa na kaagad siyang sundin ka. Pero alam mo ba na hindi mautusan iyan dati? Makasarili kaya niya noon at masungit pa, narinig kong pangsambit ni Charlotte. Hindi ko tuloy maiwasan na lalong mapangiti. Talaga? Mabait naman si uncle nyo. Siguro hindi niyo lang masyadong napapansin noon, sagot ko. Sa iyo lang iyan mabait. Kasi love ka niya. Ikaw talaga ang swerte niya. Napalambot mo ang bato niyang puso. Kaya kung sakaling ma-inlove man ako balang araw gusto ko iyong katulad kay uncle. Iyong medyo bad boy pero willing magbago dahil sa akin, narinig kong wika nito. Kita pa ang kilig sa mukha nito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko tuloy mapigilan ang matawa ulit. Pati mga mata nito nangingislap sa tuwa habang nagsasalita. Sa sobrang ganda ni Charlotte tiyak na marami ang nagkakagusto dito. Pero syempre dahil minor pa ito ngayon hindi pa talaga pwedeng tumanggap ng manliligaw. Tiyak na magwawala ang mommy nito na dating miyembro ng military. Hindi naman masama ang mangarap. At least ngayon palang alam mo na kung anong klaseng ugali ng isang lalaki ang gusto mo. Iyon nga lang hindi ka pa pwedeng ma-inlove. Minor ka pa lang at huwag kang magmadali, sagot ko. Narinig ko pa ang paghagikik nito bago muling itinoon ang pansin sa akin.
Sabihin mo nga sa akin ano ang feeling ng isang babaeng in love, tanong nito. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Ano bang klaseng tanong iyan? Bakit nakakaramdam ka na ba ng ganyang bagay sa opposite sex mo? May crush ka na ba? Nanunudyo kong tanong sa kanya. Mabuti na lang at kaming dalawa lang magkaharap ngayon. Pagkaalis ni Rafael kanina, nagpaalam din si Beatrice na magbanyo muna samantalang si Jen ayon kausap ang asawa niyang si Drake. Nagalit yata dahil nakita niyang umiinom ng alak ang asawa niya. Vocal naman itong si Charlotte sa lahat ng bagay pagdating sa akin. Madaldal din ito. Sa bagay, noon pa man malapit na talaga ang loob nito sa akin. Siya ang una kong nakapalagayan ng loob noong unang dating ko sa pamilya Villarama. Yes, I'm not sure but curious lang ako, nakangiti nitong sagot sabay tingin sa kung saan. Kaagad kong napansin na nakatitig ito sa gawin nila Pinot at Arthur. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Ibig bang sabihin isa kanila ang crush nitong si Charlotte? Well, hindi malabong mangyari iyon katulad ni Rafael, saksakan naman talaga ng gwapo ang dalawang lalaking iyon. Kaya lang mukhang hindi pa yata ready ang dalawang iyan na magseryoso pagdating sa pakikipagrelasyon. Well, madali lang naman malaman kung sakaling in love ka. Paumpisa kong wika. Wala akong nakuha na kahit na anong reaksyon mula kay Charlotte kaya kinalabit ko na ito. Ha? Anong sabi mo? Tanong pa nito sa akin nang makabawi sa huwesyo. Kunot noo ko itong tinitigan bago ako napatingin sa gawin nila Pinot. Huling-huli ko din si Pinot na nakatitig sa gawin namin. Partikular na kay Charlotte. Huwag niyang sabihin na may gusto din ang Pinot na iyon kay Charlotte. Naku, lagot na. Minor pa lang si Charlotte at tiyak na mag-aalburuto si Ate Carmela at Kuya Christian kapag malaman nila na dahan-dahan nang nagkakagusto ang anak nila sa isang lalaki. It says parang may idea na ako kung sino ang crush mo ah. Halos pabulong kong tanong kay Charlotte. Parang ang sarap din tudyuin nito. Kaagad kong napansin ang biglang pamumula ng pisngi nito. Hindi ko na naman tuloy maiwasan na muling matawa. Ang cute kasi tingnan ng reaksyon nito eh. 16 ka pa lang naman kaya hindi pa love iyang nararamdaman mo sa kanya. Nag-uumpisa ka palang nagkaka-crush sa isang lalaki which is normal lang sa mga teenager na kagaya mo, nakangiti kong wika. Lalo naman namula ang pisngi ni Charlotte. Wala na, mukhang tinamaan na talaga ito kay Pinot. Ang pogi niya kasi eh. Pero ayaw ko sa kanya. Mas priority ko ang makapasok sa military, sagot nito. Muli akong napatitig dito. Kung ganoon, talagang hindi na magbabago ang desisyon nito. Alam kong tutol ang halos lahat sa gusto ni Charlotte na pumasok sa military. Lalo na sila Mommy Carissa at Daddy Gabriel. Ayos lang naman sana kung naging lalaki ito. Mas mabilis tanggapin iyon ng buong pamilya. Sure ka na ba dyan? I mean, marami namang mas magandang course dyan. Iyong hindi mo na kailangan pang lumayo sa pamilya mo, sagot ko kay Charlotte. Tumitig ito sa akin bago dahan-dahan nang umiti. Don't tell me na isa ka din sa hindi sang-ayon sa gusto ko, nakangiti nitong tanong. Wala naman akong nababakas na tampo sa tono ng pananalita nito kaya natawa ako. Hindi naman sa ganoon. Kaya lang syempre nag-aalala din ako. Paano kung mapahamak ka? Hindi biro ang papasukin mong career, Charlotte. Sana matuto ka ding makinig sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi kapag may mangyaring masama sa iyo sila ang unang masasaktan, sagot ko. Tinitigan muna ako nito bago sumagot. Don't know well, matagal pa naman iyon. Marami pang time para makapag-isip, sagot nito. Kinawayan nito ang padaan na waiter at nag-utos ng maiinom na juice. Tinanong pa ako nito kung ano ang gusto ko pero tumanggi ako. Kumuha na ng makakain ko si Rafael at iyon na lang ang hihintayin ko. Muli kong iginala ang tingin sa paligid. Muli pa akong napangiti nang mapansin ko sila nanay at tatay na abala sa pakikipag-usap kina Ate Arabella. Mabuti na lang talaga at kapalagayan ng loob ng mga ito sila Ate Bella. At least hindi sila mabuboard habang nandito sa resort. Itseti akala mo naman ang gwapo. Kainis. May bago na namang babae na kinakalantari. Nagulat pa ako nang marinig ko ang sinabi ni Charlotte. Hindi ko alam kung sino ang pinatatamaan nito, pero nang sundan ko ng tingin kung sino ang tinititigan nito, hindi ko maiwasan na matawa. Direkta itong nakatitig kay Pinot na noon ay abala na sa pakikipag-usap sa isang sexing babae.
Nagtatawanan pa ang dalawa kaya lalong nagsalubong ang kilay ni Charlotte. Akala ko ba crush lang? Bakit parang selos na selos ka dyan, pabiro kong wika dito? Gusto kong makuha ang atensyon nito dahil baka may makapansin na isa sa kanyang mga pinsan at maging tampulan pa ito ng tukso. Kainis kasi. Akala mo kung sinong pogi, muling bulong nito. Mukhang biglang nasira ang mood nito. Hayaan ko na lang muna dahil natatanaw ko na ang bulto ni Rafael. Naglalakad na ito papunta sa akin habang dala ang nirequest kong pagkain. Pagkarating ni Rafael, kaagad itong naupo sa tabi ko pagkatapos nitong ilapag sa kaharap naming mesa ang tray na puno ng pagkain. Liban sa burger na request ko, may pasta din itong dala. Lalo tuloy akong nakaramdam ng pagkatakam at ngiting-ngiti ako habang kinukuha ko na ang isa sa mga burger at kaagad na isinubo. Masarap ba? Dahan-dahan lang at baka mabulunan ka, narinig ko pang wika ni Rafael sa tabi ko. Iniabot pa sa akin ang kiwi juice na nirequest ko sa kanya, kaya kaagad ko naman iyon tinanggap. Kumain ka na din, yaya ko sa kanya. Tumango ito sabay dampi ng tissue paper sa gilid ng bibig ko. Gosh, kumalat pala ang sauce ng burger pagkagat ko kanina, kaya siguro niya pinunasan kaagad. Kaunting gesture mula kay Rafael pero sobrang tuwa ang nararamdaman ng puso ko. Hindi talaga ito nagkulang na ipakita at iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Ramdam na ramdam ng puso ko ang pag-aalaga niya sa akin. I think pagkatapos mong kumain, pwede na tayong mag-rest, baka masyado mo nang pinapagod ang sarili mo niyan eh, wika pa nito. Kaagad naman akong tumango. Kailangan ko na nga itong pakinggan. Buntis ako at alam kong nag-aalala na ito sa kalagayan ko. Sure, kaya sabayan mo na ako sa pagkain. Ang dami mong dala, burger lang naman ang nirequest ko, nakangiti kong wika sa kanya. Kinindatan uli ako nito bago kinuha ang pinggan na mailamang pasta. Naglagay ito sa kutsara at sinubuan ako. Kaagad ko naman tinanggap iyon. Hay, sana all na lang talaga. Kulang na lang langgaming kayo sa sobarang ka, sweetan nyo sa isa't isa, narinig ko pang bigkas ni Charlotte. Muli naman akong napatingin dito. Kiyathe. Bata ka pa para mainggit, sagot naman ni Rafael. Kaagad naman napaismid si Charlotte at nagmamadaling nagpaalam. Ikaw talaga. Ang hilig mong mang-asar sa mga pamangkin mo, sita ko kay Rafael. Effective naman, di ba? Hindi ko na kailangan pang ipagtabuyan siya para iiwan tayo. Aba, kanina ka pa wala sa tabi ko ah. Halos ayaw niya nang humiwalay sa iyo eh. Kanina pa kita gustong masolo no, sagot naman ni Rafael. Hindi ko tuloy mapigilan na makurot ito sa tagiliran. Napaka-demanding talaga nitong asawa ko. Maayos na natapos ang selebrasyon ng kasal namin ni Rafael. Parehong may ngiti sa aming mga labi habang magkahawak kamay kaming dahan na umakyat ng hagdan para magpahinga na muna sa aming kwarto. Happy, tanong pa nito sa akin pagkapasok namin ng kwarto. Hinapit ako nito sa baywang habang titig na titig sa mukha ko. As an yes. Grabe, akala ko talaga pagbabakasyon lang ang pakay natin dito eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Matamis nang inisyan din ako nito bago ko naramdaman ang pagsayad ng labi nito sa noo ko. Saglit pa akong napapikit dahil sa kanyang ginawa. Mabuti naman at na-surprised kita. Palagi mong tandaan, sunshine, mahal na mahal kita at mamahalin kita habang buhay, nakangiti nitong wika sa akin. Sure ba iyan? Baka mamaya papatol ka sa mga babaeng aali-aligid sa iyo, ha? Akala mo hindi ko alam na hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang marinig ko ang malakas nitong pagtawa. Na ano, ngiting-ngiti nitong tanong, halata sa mga mata nito ang panunudyo. Na maraming mga sexing babaeng aali-aligid sa iyo kapag nasa opisina ka. Naghihintay lang sila ng tamang oras para masilo ka nila. Heist, ngayon palang nagsiselos na ako eh, kunwari nagmamaktol kong wika na pahalakhak naman ito. Nagsiselos ka sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari at never na mangyayari. Nakangiti nitong wika. Napasimangot ako. Cute talaga ng asawa ko. Malabong mangyari ang iniisip mo. Takot ko lang na magalit ka sa akin eh, nakangiti nitong wika sabay haplos sa pisngi ko. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti. Teka nga lang, sino ba ang nagbigay sa iyo ng ganyang ideya? Malabo mong masabi sa akin ang ganyan ngayon kung walang nagsusulsol sa iyo. May issue ba na pinapakalat ang taong iyon? Gusto niya akong siraan? Nakangiti nitong tanong.
Mukhang hindi ito galit kaya naman palagay ang loob ko na pag-usapan namin ang ganitong issue. Sabi sa akin ni Jen kunwari nagtatampo kong sagot. Alam ko naman na iniinis lang ako ni Jen kanina. Malaki ang tiwala ko kay Rafael at alam kong hindi ako nito lulukuhin. Kaya lang gusto ko siyang subukan ngayon. Gusto kong marinig sa sarili nitong bibig ang kanyang katapatan. Naku, huwag kang maniwala doon. Baka iyong experience niya kay Drake iyong kinikwento niya sa iyo. Iyon talaga maraming sexy na babae ang aali-aligid sa asawa niya dahil bar ang isa sa mga negosyo ng taong iyon Natatawang sagot ni Rafael. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Sasagot pa sana ako nang maramdaman ko ang paglapat ng labi nito sa labi ko. Puno ng pagmamahal ang halik na nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko natuloy napigilan ang sarili ko. Kaagad akong napakapit dito habang tinutugon ang mainit nitong halik. Hindi ko maiwasang. Ungol nang maramdaman ko ang pagbaba ng halik nito sa leg ko. Alam kong kanina niya pa gustong gawin ito, kaya naman hinayaan ko na lang. Gusto ko din naman Ilang saglit lang napuno na ng pinaghalong ungol naming dalawa ang silid namin. Pareho kaming game na ipadama sa isa't isa ang init ng aming pagmamahalan. Pareho kaming nakatulog na may ngiti sa labi habang magkayakap. Nagising ako kinaumagahan na mataas na ang sikat ng araw. Nang kapain ko sa tabi ko si Rafael, wala na ito, kaya naman tulala pa akong napatitig sa kisame bago nagpa siyang bumangon. Nakatulog ako ng maayos dahil sa sobrang pagod kagabi. Mabuti na lang at nagawa pa din akong bihisa ni Rafael ng damit pantulog. Naging komportable buong gabi ko. Nagpa siya na akong maligo muna. Baka nag-jogging lang si Rafael sa paligid ng resort, kaya wala siya sa tabi ko. Mabilis ang ligo lang naman ang ginawa ko. Kumakalam na din ang sikmura ko at nakakahiya naman sa mga kasamahan namin kung ako lang ang wala sa ibaba. For sure tapos na ang halos lahat kumain ng breakfast. Knowing Mommy Carissa at Daddy Gabriel, maaga lagi silang nagigising. Isa pa nandito din sila nanay at tatay at mga kapatid ko at gusto ko din silang makabonding muna bago sila bumalik ng probensya. Kakatapos ko lang magbihis ng komportableng summer dress nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok ang pawis na si Rafael at kaagad na gumuhit nagmatamis ng ngiti sa labi nito nang makita akong nag-aayos sa harap ng vanity mirror. Good morning sunshine, kaagad na bati nito sa akin. Tagaktak ang pawis nito sa noo kaya naman kaagad akong naghagilap ng bimpo at lumapit dito. Pawis ka Hindi ka man lang nagdala ng pamunas mo, sagot ko sa kanya at ako na mismo ang nagpunas ng pawis nito sa noo. Naramdaman ko pa ang paghapit ng dalawang kamay nito sa baywang ko kaya hinayaan ko na lang. Ganito naman